Tulad ng napagkasundoan, matiyagang naghintay si Kim sa loob ng kanyang jeep sa gitna ng malakas na ulan. Pagdating ni Jong, agad niya itong dinala sa isang liblib na daan sa gitna ng kagubatan, isang lugar na silang dalawa lang ang naroon. Sa loob ng masikip na sasakyan, habang umuulan sa labas, hindi na itago ni Jong ang mabilis na tibok ng kanyang puso. At sa bugso ng damdamin at pagnanasa, nagtagpo ang kanilang mga katawan, ibinuhos ang lahat ng init at pagkauhaw sa isa't isa doon mismo sa loob ng sasakyan. At doon nagsimula ang kanilang bawal na pag-ibig, ngunit makasalaan ang pagtatagpo. Pagkatapos ng sandaling iyon, maingat na ibinalik ni Kim si Jong sa pinanggalingan nila bago siya mag-isa muling umuwi. Simula roon, sisimulan ang madilim at masalimuot nilang kwento ng pag-ibig na puno ng pagnanasa at pagkakasala. Sa simula ng pelikulang ito, makikita natin ang isang grupo ng mga sundalo na nagpa-party matapos silang bumalik mula sa digmaan. Tinawag ng isa sa kanila ang kanilang commander na si Colonel Kim at sinabing, "Ikaw ang bayani ng giyera, kaya bilang respeto, gusto kitang alukan ng inumin." Dahil sa ilang problemang medikal, bawal sana kay Kim uminom ng alak, pero dahil ayaw niyang mapahiya ang kasama, pumayag siya. Dahil doon, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at panghihina. Habang nagpapatuloy ang party, makikita nating maraming sundalo ang naiinggit sa tagumpay ni Kim, pero wala silang magawa dahil mataas na opisyal ito. Hindi sinasadyang marinig ni Kim ang mga kasamahan niyang pinag-uusapan siya, at doon niya napagtanto kung gaano pala kalalim ang inggit nila sa kanya. Makalipas nito, ipinakita na may bagong sundalo sa ilalim ni Kim na nagngangalang Kyo. Habang ini-interview niya ito, napansin niyang si Kyo ay isang taong mahilig mambola para lang makuha ang gusto. Habang tinitingnan niya ang mga dokumento, nalaman niyang ang asawa ni Kyo ay isang Chino at pareho pala sila ng kaarawan ni Kim. Tuwa-tuwa si Kyo dahil magkapareho sila ng birthday ng kanilang colonel at ipinagyabang pa ito. Sa susunod na eksena, ipinakita si Kim kasama ang asawa niyang si Lee, na napakaganda. Magkaibang-magkaiba silang dalawa, si Kim ay tahimik, samantalang si Lee ay madaldal. Ang totoo, asawa lang niya si Lee dahil malakas ang koneksyon ng ama nito sa militar, at kung sakaling masaktan si Lee, maaaring sirain ng ama nito ang career ni Kim. Makikita rin dito na hindi talaga masaya si Kim sa asawa niya. Umalis siya ng bahay at naglakad-lakad sa kalsada dahil hindi siya makatulog. Habang naglalakad, napunta siya sa hardin ni Kyo at nakita niyang maraming alagang ibon doon. Para lang sa katuwaan, tinakat at nilero laro niya ang mga ito. Habang nagbibiro pa siya, dumating ang asawa ni Kyo na si Jong, at nang magkatinginan sila, agad na nahulog ang loob ni Kim sa kanya. Naramdaman niyang mali iyon kaya humingi siya ng tawad at agad na umalis. Kinabukasan, ipinakita si Kim sa isang doktor na palihim na ginagamot siya para sa kanyang mental illness, dahil simula pa noong Vietnam War ay lagi siyang tinatamaan ng masasamang panaginip. Kung malalaman ng militar ito, tatanggalin siya sa serbisyo, kaya tinatago niya ito. Pagkatapos ng check-up, pumunta si Kim sa isang event para sa mga nurse ng military hospital, kung saan nakita niya si Jong na isang nurse din doon. Habang abala ang mga nurse sa pag-aalaga ng mga pasyente, isang mental patient ang biglang umatake kay Lee habang ginagamot ito. Para iligtas siya, tumakbo si Jong sa harap at sinubukang pigilan ang pasyente, ngunit hinawakan siya nito at tinutukan ng kutsilyo. Habang sinusubukan ni Kim na iligtas si Jong, aksidente siyang nakapagpaputok ng baril at tinamaan ito, kaya malubha siyang nasugatan. Dahil sa nangyari, nagalit ng husto si Lee at binugbog ang pasyente. Kinabukasan, bumisita si Kim sa ospital para humingi ng tawad kay Jong dahil hindi niya napangasiwaan ng maayos ang sitwasyon. Inabutan niya ito ng bulaklak at humingi ng tawad. Sinabi ni Jong kung maaari bang magkasama sila ng kaunting oras, at pumayag si Kim. Habang nag-uusap sila, halata sa mga tingin nila na pareho silang may nararamdaman pero walang gustong umamin. Pagkatapos ay sinabi ni Jong kay Kim na, "Kahapon, nung binunot mo ang baril at muntik mo nang patayin yung pasyente, gusto ko yung tapang mo noon." Ang sinabi niyang iyon ang naging dahilan para matrigger si Kim at isipin niyang baka gusto rin siya ni Jong. Simula noon, palaging si Jong na lang ang nasa isip ni Kim at hindi na siya makapag-focus sa trabaho. Isang araw, nagplano sina Lee at Jong na mag-picnic, at nakita ito ni Kim bilang perpektong pagkakataon para makalapit kay Jong. Sa picnic, sinabi ni Kim kay Jong na nitong mga araw, siya lang daw ang laging nasa isip niya at hindi na siya makapag-concentrate sa ibang bagay. Tumahimik lang si Jong sa sinabi niya, pero hindi siya nagalit, at para iwasan ang usapan, sinabi niya na gusto raw niya ang lighter ni Kim. Inisip ni Kim na iyon ay isang senyales, kaya ibinigay niya ang lighter kay Jong. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa isang party ng mga opisyal ng militar kung saan naroon ang Chief of Staff, mga general, at iba pang matataas na opisyal. Lahat ay abalang-abala sa paglapit sa Chief of Staff para makakuha ng pabor. Napansin ng Chief of Staff si Jong kaya sinabi nito kay Q na nais nitong isayaw ang asawa niya.
Si Q naman, nasabik makakuha ng puntos, ay pumayag at sinabihan ng asawa niyang si Jong na isayaw ang Chief of Staff. Hindi ito nagustuhan ni Kim dahil alam niyang bastos at mapagsamantala si Chief of Staff, at tiyak na may gagawin itong mali kay Jong. Pero wala siyang magawa, kaya lumabas na lang siya at pumunta sa banyo. Alam ni Jong ang iniisip ni Kim, kaya pagkatapos nilang sumayaw, sinundan niya ito sa banyo at sinabing ayaw daw niyang sumayaw kay Chief pero napilitan lang siya. Sa sinabi niyang iyon, lalo lang nakumpirma ni Kim na gusto rin siya ni Jong, kaya sinimulan na nila ang kanilang lihim na relasyon. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita muli sina Kim at Jong at lalo silang naging malapit. Simula noon, hindi na maalis ni Kim si Jong sa isip niya at palagi na lang itong iniisip. Dahil hindi na sila masyadong nagkikita, ipinadala ni Kim si Q sa ibang lungsod para makasama niya ng mas madalas si Jong. Ngunit nang pumunta si Kim sa bahay ni Jong isang gabi, tinanggihan siya nitong makipagkita. Sinabi ni Jong na kahit may relasyon sila, hindi niya kayang pretuhin ng ganoon ang asawa niya. Ibinalik niya kay Kim ang lighter at sinabing, mali ang ginagawa mo, at dahil dito, tinatapos ko na ito. Pagkatapos marinig iyon, nagpunta si Kim sa kaibigan niya at naglasing. Pagkatapos, bumalik siya kay Jong at sinabing, ngayon ang birthday ko, ibig sabihin, birthday mo rin. Nagdala ako ng pagkain, gusto ko lang mag-dinner kasama ka. Pumayag si Jong at pinapasok siya sa bahay. Habang nagdi-dinner, nag-usap sila. Sinabi ni Jong, matagal ko nang gustong umalis si Q sa lungsod para makasama kita. Pero nung natupad yung gusto kong iyon, nagsimula akong makaramdam ng matinding guilt. Dahil sa damdamin kong ito, pilit kong inileyo ka. Doon naintindihan ni Kim na mahal din siya ni Jong, pero kasabay ng pagmamahal na iyon ay ang bigat ng konsensya. Maya-maya pa, hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Inilabas nila ang init sa isa't isa na naipon nila sa kanilang mga sarili, kaya muling nagsanib ang kanilang mga katawan. Pagkatapos noon, patuloy silang nagkikita at ginugol ang maraming oras na magkasama. Ang nanay ni Jong ay nasa ospital at malubha ang kalagayan. Nagmamadali siyang pumunta roon, at nang makarating siya, gabi na. Pagdating niya, nalaman niyang naroon din ang kanyang biyenan sa ospital. Doon niya napagtanto na parang may alam ito tungkol sa nangyayari sa pagitan nila ni Kim. Kahit alam ng biyenan ni Jong ang tungkol sa kanyang relasyon kay Kim, wala itong sinabi dahil alam niyang sa pilitin lang ang kasal ni Jong kay Kyo. Noong kabataan pa nila, pinilit ni Kyo si Jong na magpakasal sa kanya, kaya alam ng biyenan na hindi galing sa pag-ibig ang pagsasama nila. Dahil doon, hindi siya nagalit sa relasyon ni Jong, pero binigyan niya ito ng payo na huwag hayaang malaman ng iba ang tungkol dito. Simula nang malaman ni Jong na alam ng biyenan niya ang tungkol sa affair niya, nagsimula siyang umiwas dito, at sa huli ay tuluyan siyang nakipaghiwalay kay Kim. Nagalit si Kim ng labis at, kasama ng kaibigan niya, gumawa siya ng paraan para mapasama si Kyo sa isang kaso ng pagnanakaw. Iniharap sa kanya ang dalawang opsyon, pumunta sa Vietnam War o makulong. Alam ni Jong at ng kanyang biyenan na si Kim ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinabi ng biyenan ni Jong, hindi ko alam kung paano mo ito aayusin, pero pumunta ka kay Kim at sabihin mong alisin niya ang mga paratang laban kay Kyo. Pumunta si Jong kay Kim, pero hindi ipinakita kung ano ang pinag-usapan nila. Ilang araw matapos iyon, nalaman nating nakalaya si Kyo. Kasabay noon, kumalat din ang balitang natuklasan ng mga opisyal ng militar ang mental illness ni Kim, kaya tinanggal siya sa serbisyo. Ngunit dahil malakas ang ama ni Lee sa militar, nalaman din nito ang nangyari. Sa tulong ng rekomendasyon ng Pangulo ng Korea, ginawang general si Kim. Hindi alam ni Kim ang mga nangyayari sa likod nito. Isang araw, pag-uwi niya, sinabi ng asawa niyang si Lee na itinaas ang ranggo niya bilang general dahil sa rekomendasyon ng Pangulo. Dahil sobrang tuwa, nag-organisa si Lee ng malaking party sa bahay at inanyayahan ng lahat ng kapitbahay, kasama sina Jong at Kyo. Sa party, lahat ay masaya at nag-e-enjoy maliban kay Kim, na halatang tensyonado. Dahil sa stress, uminom siya ng sobra-sobra hanggang sa malasing. Sa harap ng lahat, sinabi niya kay Jong na hindi siya maaaring basta iwan nito. Dahil doon, nalaman ng lahat ang tungkol sa relasyon nila. Kumalat agad ang chismis sa buong komunidad. Dahil sa iskandalong ito, naghiwalay sina Kim at Lee. Iniwan ni Kim ang militar at lumabas ng bansa. Lumipas ang 2 taon. Sa isang military party, nakita nating naroon si Jong. Nilapitan siya ng 2 sundalo at inabot ang isang litrato. Ang larawan ay kuha ni Kim at ni Jong noong magkasama pa sila. Sinabi ng mga sundalo, hindi namin alam kung sino yung lalaki, pero tinulungan niya kami ng todo sa labanan. Sa huli, napatay siya, at nang suriin namin ang kanyang mga gamit, nahanap namin itong litrato. Pagkarinig niyon, napaiyak si Jong. Tiningnan niya ang likod ng larawan, at doon nakasulat ang mga salitang, "My love." At doon nagtapos ang kanilang kwento. Sabi nga nila, minsan, ang pag-ibig na tinaagaw sa dilim, kapag nasunog, kahit tabo, mahirap kalimutan. Maraming salamat sa panonood.